sociology, ang tawag doon ay reinforcement. Learning reinforcement ang tawag doon. Kasi for example, ma-expose kayo sa akin. Ang style of learning ko ay oversimplification. Ang style, ewan ko lang kung napapansin nyo, no? Mula kahapon pa. Ang style ko ay practicality and simpleness. Naniniwala ko sa kasabihan na simplicity lies strength. Kaya tingnan nyo, yung isang komplikadong sentence, nagagawa kong simple. Yung isang komplikadong context, nagagawa kong simple. Yun ang style ko eh. Ang style ko ay oversimplification. May mga ibang lecturer na yung kanilang style ay iba't iba. May mga lecturer na joker yung style. May mga lecturer na seryoso yung style. Okay? May mga lecturer na katulad ko, oversimplification, saka yan, pang amen, hallelujah, praise the Lord. Kanya-kanyang style yan. No? Maganda yun na-expose kayo to different styles. Okay? It shows yung mastering ni Sir Borsman ninyo when it comes to teaching. Kasi alam niya na may different approaches ang bawat estudyante. Totoo yun, nabasa ko kanina yung comment na yun eh. Okay? Kasi kaparehas ko yun. Parehas ko yun. Yung slow learner, parehas ko yun. Kung yung slow learner, hindi mo kayang sabayan yung mabilis eh. Trabaho ng lecturer na i-balance out yung mabilis sa mabagal. Pero mahirap kasi kapag sinabayan namin yung sobrang bagal lang, yung mga matatalino maboboard. Mahirap naman kung sabayan lang namin yung sobrang talino. Kasi yung mga slow, hindi makakasabay. So, ang isang magaling na lecturer, he adjusts to the needs of the students. Kaya magaling Sir Boss Banyo. Tama yung sinasabi ni Sir Boss Banyo. Set A, set B, set C. So, yun pala yung secret niya nun. Wala na, late ko na na-realize eh. Kung naging teacher ka sa Sir Boss Banyo sana eh. Nang ginawa ko din yun eh. Ang problema, yung technique ko eh, ano eh. One to sawa, basa ko eh. Ano ko nun eh. Halimbawa, law. Babasahin ko yung libro ni Luis Reyes, babasahin ko yung libro ni Atty. Gapit, babasahin ko yung libro ni Gabaw. Ganyan ang style ko nung mag-aral eh. Kasi slow learner ako eh. Kanya-kanyang style yan. I think it's a very wonderful style. Tsaka effective yung style ni Sir Borsban ninyo. Top notch yan, Sir Borsban nyo eh. No? Okay? Sir, paano po yung naa-adapt naman po agad yung lesson pero maya-maya po limot na agad? That's very easy. Ibig sabihin nun, nag-register sa short-term memory mo. Hindi siya pumunta ng long-term memory mo. Ang bawat utak ng taong nakikinig ngayon sa akin, ang bawat tao nang nakikinig ngayon sa akin, lahat ng info na binabato ko sa inyo ay short-term memory. It is your job ngayon na papuntahin yung short-term memory to long-term memory. Paano mo ngayon magagawa na papuntahin yung short-term memory papuntang long-term memory? Paano mo siya mapupunta from tactical to strategic? That's very easy. Maghanap ka ngayon ng paraan kung paano mo gagawin yon. Okay? Ngayon, yung sinigest nung kasama mo sa chat, which is yung repeat at ituro, that is correct. However, let me make some adjustments lang. Yung repeat. Yung repeat, hindi gumagana yung repeat and repeat and repeat until you understand and you memorize. Mali yun. Kapag ang isang bagay ay hindi mo naunawaan at uulitin mo at uulitin mo at uulitin mo, it doesn't change the fact na hindi mo pa rin nauunawaan yon. Ang pinakadelikado doon, darating ka sa punto na nalinlang mo yung sarili mo na akala mong naunawaan mo, yung pala hindi. Kasi inulit mo lang ng inulit. So ang isang technique, yung sinabi niya, dagdagan lang natin, is that when you know something, you rinse and you repeat. Ano sabihin ng rinse? For example, malaman mo ang meaning ng evidence. Halimbawa, evidence is the means sanctioned by these rules ascertaining in a judicial proceeding the truth respecting a matter of fact. Yan ang meaning ng evidence. If you repeat that again and again and again and again, it doesn't change the fact that you did not understand it. You memorize it, but you did not understand it. So anong gagawin mo ngayon para maintindihan mo? Yan, madali lang. Try mong Tagalogin isa-isa doon. Pag natagalog mo yon, try mo ngayon gumawa ng sarili mong definition mula sa pagkakaunawa mo. Yung sarili mong definition na yon mula sa pagkakaunawa mo, yon ang ulit-ulitin mo. Ngayon, yung mahaba na tipak ng isang information, ginawa mo mas simple at mas komportable sa iyo na mas mauunawaan mo. So yan ang isang magandang technique, papuntahin yung short-term memory at long-term memory. Tama rin yung sinabi ng isa na ituro mo. That is correct. Okay? The best form of study is group study. Oo.
Especially when you are in the presence of your friends that will really help you. Bakit? Kasi pag group study, it will make you teach them the information. Now, if you teach them the information, you cannot teach them simply as, for example, o mga tol, aral tayo, evidence ha. Pag sinabing evidence, evidence is the means sanctioned by these rules ascertaining in a judicial proceeding the truth respecting a matter of fact. Wala rin nagbago doon. So ano yung technique pag sinabing ituro mo? Kapag sinuro mo, ibig sabihin nun, you make it very simple for others to know what it is. So kapag halimbawa, ito, aral tayo, evidence ha. Pag sinabi nating evidence, sa pinakamadaling paliwanag, ang ebidensya ay paraan para makapagbigay ng patunay o katotohanan sa hukuman na katanggap-tanggap sa patakaran ng hukuman. So di ba mas naiintindihan mo siya? Bakit? Kasi when you taught it o when you teach it to your friends, hindi mo siya ginamit yung definition. You explained it in your own words. That is the best form, yung ituro. Once you are capable of explaining some things using your own words in a very simple manner, pwede ka na sa board. Okay? Now, the next step to that is application. It's seeing everything with criminology. Yan ang pinaka-next step na dyan kung gusto nyo matutunan talaga yung mastery ng pag-aaral. When you say application of everything, it's that, for example, ha, makinig kayo. For example, ganito, lalabas ka ng bahay mo. Paglabas mo ng bahay mo, di ba, nakita mo yung araw, maliwanag. Ang tawag dyan, bright sunlight. Kapag nakita mong umulap, ang tawag ay dull sunlight. Pag nakita mo medyo madilim-dilim, ang tawag ay hazy sunlight. Kita nyo, those are the three sunlights in photography. I did not hindi ko alam yung memory nun. Hindi ko kayang i-describe sa iyo yun, but however, I can see it. Yan ang ibig sabihin ng mastery of knowledge. You see it na as it happens. You see it na as it applies. Mamaya-maya maglalakad ka papuntang tindahan. May nakita kang patrolman. Patrolman is the lowest rank in PNP. Nakita mo yung patrolman na yan, meron silang sariling outpost. Ang tawag dun ay stationary patrol. Yung police officer naglakad, ang tawag dun ay foot patrol. The most expensive in terms of human resources. The traditional type of police patrol. Patrolman. Yung patrolman mo may hawak na barel. Meron siya, ipagpalagay mo M4A1. Ang M4A1 under ng ballistics, that is carbine. Fires 5.56 times 45 mm. Effectivity range of 1,800 meters, 30 round per magazine plus 1 in chamber. See, nakikita mo siya, pinag-aaralan mo siya. Pag narating mo na yung ganong level ng mastery, that's great. Kinausap ka ng police, sir, pwede po bang mahingi yung ID mo sa Leia? That is spot check. That is accosting. Tinatanong ka niya. Kung mari, frinisking ka niya kasi meron siyang reasonable suspicion. Ang tawag mo na doon ay stop and frisk. Diba? Nakita mo yung patrolman sumakay ng sasakyan. Dalawa sila sa sasakyan. Ang tawag doon ay automobile patrol. Two-man patrol. Diba? Automobile patrol, the most economic form of patrol. Diba? Nakikita mo na siya ngayon, it doesn't change the fact na hindi mo, kaya mo bang sabihin yung term? Pwede mong i-recite siguro yung term kung memorize mo. However, the more important is nakikita mo yung pinag-aaralan mo. That's the most important. When you see what you are studying, definition no longer matters because you have understand the topic and you can make your own explanation. For me, that was my style of studying. Na ngayon, ganito na ako, kaya nga tawag sa akin, ako na yung pinakasabog na lecturer. Ako na yung pinaka-extreme. Kasi nasobrahan ako eh. Diba? Ganun ang itsura nun. Okay? Huwag niyong gagayahin ng akin, sobra na ako. Pero ganun siya dapat. You can see it as you go. Okay? Ito yung style ng isang tao na masayang matuto. Ayun ang sasabihin ko sa inyo. Hindi ako naging top-notcher, pero masaya akong matuto. At masaya akong nakita yung nagagamit ko. Yes, tama ka. Tama yung sabi niya doon. Kung baga i-apply, yes, it's about application for me. Always has, always will be. Application yan. Okay? Application yan from the moment that you start. Kaya nga gusto ko yung CDI. Okay? Yan ang sakit ko, curiosity. Tama yan. Yan ang sakit ko, curiosity eh. Oo. For example, tingnan nyo. Example, maglakad ka lang dyan. Maglakad-lakad ka lang sa labas ng bahay mo. Maglakad-lakad ka lang sa labas ng bahay mo. And you will see you will know and see things as they work. Maglakad ka sa labas, may nakita kang pusa.
Pag yung pusa na yan, sinipa mo, meron kang kaso sa animal welfare, that is animal cruelty. Kapag yung aso na yan, sinilaban mo, that is malicious mischief. Kapag yung pusa na sinilaban mo, kinain mo, that is theft. Lalo kung may nagmamay-ari ng pusa. Diba? Yung pusa kapag tinira mo, ang iyong sakit ay bestiality or zoophilia. Diba? Yan yung kwento ng pusa. Diba? May nakita ka namang aso. Kapag yung aso tinira mo, ang tawag bestiality. Magiging ganun ang itsura niyan. Okay? It happens as you see it. Ganun ang pinaka-essence ng pag-aaral eh. For me, that is, nagagamit mo siya. You enjoy while you learn. Ika nga nila eh. No? Halimbawa, sumakay ka ng bus. Di ba? May nakita ka dong pasahero sa bus. Tama, sumakay ka ng bus. Ginanyan mo yung pasahero, pinakitaan mo. Yeah! Ginanyan mo yung pasahero. Tapos umalis yung bus. Ano ang lesson doon? Hindi ka pwedeng makasuhan ng driver ng bus o yung pasahero ng bus na ginanyanan mo. Bakit? Kasi nakalagay sa batas, sa complaint, sa information, dapat nandoon yung pangalan ng inirereklamo mo. Nakuha ba niya yung pangalan mo? Di ba? Hindi. So, pwede yun. One-way ticket yun. Ganyan ang pag-aaral. For me, that's studying. It depends on the many things. But for me, it has and always will be the application. Okay? Kaya, yun ang sa akin, no? Kaya favorite line ko yan, enjoy your learning. Kaya sa kanila nagtatanong, yun ang sikreto ko kung paano ko na ilalagay yung pag-aaral ko from short-term memory to long-term memory. Naghahanap ako ng pwede ko siyang makita. Naghahanap ako ng pwede ko siyang paggamitan. At hindi ko na nakakalimutan kapag nasimulan ko na. Yun ang sikreto ko. Mm-mm. Kaya halos for ilang taon na ako, no? Mag 29 na yata ako, tama ko nang alala, 29, 28. Sa edad kong to, hindi ko nakakalimutan yung tinuturo ko. In fact, kapag nagbabasa pa ako, mas natutuwa ako kasi mas marami na naman ako makikita ulit. Mas marami akong makikitang bago and all. For me, that's the secret. Okay? Maraming salamat sa pakikinig. Ayan, simulan na tayo. Pesensya na willing magpaliwanag. Pero sana makuha niyo yung style ko na to. Tama si Sir Boss Baninyo eh. Kunin niyo yung style namin. More than the knowledge, ang kunin niyo sa amin yung bawat style of learning. Yung bawat style of explanation. Binabayaran niyo literal, hindi yung handout. Madaling kuhanin yung handout. Ang binabayaran niyo dito is yung style ng paliwanag, yung style ng pag-aaral. Because that is something that you won't learn any other else rather than this center. Okay? So, yon. Rocky for Rocky mga tol. Tara, let's start. Let's continue. Yan. 316. The court warrant. The court warrant under this section shall only be issued or granted upon written application and the examination under oath or affirmation of the applicant. Yes, that is all of the above. Maraming uri ng warrant. Maraming uri ng warrant when it comes to cybercrime. Ang pinakasikat na warrant ng cybercrime is yung access. Okay? Next, 317. Sa cybercrime, at 317, ilan ang minimum period ng subscriber information na pwedeng kuhanin? That is 6 months. 317 ay 6 months. Yan yung pwede mong i-replay. At yun ay mape-preserve din. Okay? Meron ding receipt yun kapag i-delete na. Meaning kapag yung information mo is no longer needed in the case, i-delete din nila yun. Yun naman ini-store yun. No? Next, 318. Pwede kang mag-extend kung kailangan sa investigation. And that your extension is around 6 months. So 317, 6 months. 318, 6 months. Next. 319. Sa 319, okay, kapag ikaw ay nag-issue ng may disclosure ng subscriber information, kailangan yan ay within 72 hours maibigay agad. Kasi para madak agad at ma-assign. Okay? Ang isang information, kapag may warrant sila for cybercrime, kailangan agad yan. Okay? Next. 320. Pag may proper warrant na, within blank
after the expiration of the period fixed therein. Kailangang i-deposit sa court in a sealed package na may affidavit kung sino yung nag-execute, sino yung nag-examine, and etc. That would be delta. 320 is delta. 48 hours. Next, 321. Kapag may search and seizure na warrant at ito ay properly issued, sila ay susunod lang sa kapangyarihan na nakapasaad sa warrant. At kalimitan iyon ay to secure a computer system, yung mismo computer o yung data na laman, magkaroon ng kopya ng data na yon, siguraduhin na ang datang nakuha ay totoo and preserved, mag-conduct ng computer forensics o ng cyber forensics, at siguraduhin na hindi pwedeng ma-access mula sa iba. Ngayon, kung sakali, ito ay pwede silang magsabi sa tao na nagko-function ng computer na kailangan mag-provide ng necessary information. Ngayon, ang law enforcement ay pwedeng mag-request para magtagal ng examination, lalo kapag kailangan nila. Gaano katagal ang date of approval? Or from what na date of approval? From 30 days. 321 is alpha. Next, 322. Ang 322 ay basic. Okay? Ang 322 ay basic. Try to answer. What is 322? What is 322? Try to answer 322. 322 is a basic one. Try to answer. $322 is very good. 322 is also known as exclusionary rule. Nice one. Exclusionary rule, okay? Evidence. In order for evidence be admissible, two things are required. Ano ang kailangan sa ebidensya para maging ito ay katanggap-tanggap sa hukuman? One, it must be relevant. When we say relevant, it must have a direct bearing to the issue. Ibig sabihin, may kinalaman sa usapin. That is relevant. Next, two, it must be competent. Ibig sabihin ng competent, it must follow the rules of court. Sumusunod sa patakaran. Any evidence that does not follow these two rules ay pwedeng matanggal. Ang tawag sa rule na pwede kang magtanggal ng evidence as it does not follow the rule, ang tawag sa rule ay exclusionary rule. Ito yung patakaran. Ang tawag sa ebidensya na excluded ng exclusionary rule, ang tawag doon as it does not follow, ang tawag ay fruit of the poisonous tree. Okay? So for 322, that is exclusionary rule. Next, 323. Ang 323, when a computer data is prima facie, ibig sabihin ng prima facie, evidence on first sight, evidence on first look. Sa unang tingin, I found the violation ng provisions of this act, which is the RA 10175. The DOJ shall issue an order to restrict or block the access. That is Charlie. 323, that is Charlie. Next. $324. Sino ang may jurisdiction when it comes to cases of RA 10175? Ang may jurisdiction po sa cases ng RA 10175 is the RTC, the Regional Trial Court. Okay, special courts ang kailangan, pero ang special courts na yan ay designated from RTC. Next, 325. Sa 325, ang Office of the Cybercrime ay created within DOJ, tulad ng kaninang binanggit ko.
ang Office of the Cybercrime ay designated sa DOJ. Okay? Next, 326. Sa 326, within effectivity ng RA 10175, gagawa daw ng CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, under the administration of the Office of the President for policy coordination and agencies, formulation of enforcement, and National Cybersecurity Plan. Ilang araw daw pagka-effective ng RA 10175 mabubuo ang CICC? Basic rule, kapag sa isang batas, bumuo sila ng ahensya, it's always, most of the time, 30 days. 30 days yan usually. May given time yan, ang tawag nila dyan ay grace period to adjust para to create yung offices. Next, 327. Ang CICC ay papamunuan ng Executive Director for Informations and Communications Technology Office under ng ICT o DOST as chairperson and NBI as vice chairperson, Chief of PNP, Head of DOJ, Office of Cybercrime, and one representative from private sector and academe. Yes, this is true. 127 ay true. Ang mga sumusunod ay function ng CICC maliban sa, okay, ang pinakasagot dyan, dahil ako rin ang gumawa, sabihin ko na rin sa inyo, ang pinakasagot dito ay hotel. Kasi to perform yan. Itong H ay dapat to perform functions as necessary. Okay? Ang field ng cybercrime ay ikinalulungkot kong sabihin sa inyo, sa mga nakikinig sa akin na RCRIM at top-notcher, yan tayo matatalo ng IT. Ito tayong background dyan eh. Hindi tayo ganun ka-strict ang background dyan. Kapag gumawa ka ng offense against CIA, ang maximum imprisonment ay prison mayor. Kapag crimes against confidentiality, integrity, and availability, ano-ano yan? Yan yung illegal access, system interference, data interference, misuse of devices, and cyber squatting. Kapag yan ang ginawa mo, ang kaso ay prison mayor. Okay? Next. $330. Kapag may misuse of device, it's the same. Prison mayor. Next. 331. Kapag ginawa mo against critical infrastructure ang cybercrime offenses, mabigat yan. Kasi critical infrastructure ng bansa. Usually, kapag critical infrastructure ng bansa, that is reclusion temporal. Straight ka dyan. Next, 332. Sa 332, kapag cybersex or yung mga offenses na ganyan, that is, pag 332, prison mayor. 332 kapag unsolicited commercial communication. Ibig sabihin yung mga palaging naniningil, that is arresto mayor. Next, kailan na ipatupad ang RA 10175? Na ipatupad ang RA 10175 September 12, 2012. In short, kayo senior high. Ako first year college. Next. Ang rules on electronic evidence to be secure, just yan ay alpha. Nag-take effect yan ng 2001, which is nauna pa sa cybercrime. Okay? Next. 337. Gumagawa siya ng security key pair. Gumagawa siya ng sistema para mag-check ng signatures ng online para hindi basta-basta ma-access. That is called asymmetric or public crypto system. 337 is alpha. Next, 338. Sipin nyo, no? Tinuturo ko to gato karami, no?
Tapos, ang lumabas lang dito, misuse of device, aray. Sumpa. Wala. Ay, nako, pero wala magagawa. Parang nung board exam ko, alam niyo nung board exam ko, 2016, lahat ng review center sa Pilipinas, ang tinuturo ay drugs. Kasi nung time ko, nung 2016, kakapatupad ng Oplan, Tokhang. Which is why, in light of current events, baka daw ang lumabas ng board exam ay puro drugs. Kaya lahat ng review center noon sa Pilipinas, puro drugs ang turo. Nag-aralan namin yan, pati yung mga gramo noon. Sureball yan nun sa drugs. Yes. Paglabas ng board exam, may ang lumabas lang sa drugs, dalawa. Golden Triangle, lintik yan. Golden Triangle sa Golden Crescent lang. Ang lumabas ng board exam ko, puro traffic, sa puro fundamentals. Asar eh. Kaya maraming nahirapan nung CDI ko eh. Nung time ko, kasi nung CDI ko, yun yung bagong upo pa lang si Sir Gabaw eh. Mga 2 taon pa lang si Sir Gabaw noon, 1 taon pa lang, Sir Gabaw. Ang lumabas puro traffic, puro gulong. Sarap eh. Langit eh. Kabot ulo eh. Ay nako. 10 items daw yung possible na lalabas sa intro to cybercrime. Yes, probably may lalabas dyan. Pero ang ano dyan, ang the mindset is lahat yan lalabas. Kaya re-reviewin mo siya. Pero yes, may lumalabas dyan. Cybercrime. Usually meron yan. Ngayon, sir, okay lang bang pag-aralan natin 10 items? Yes. Pag-aralan nyo pa rin kahit 10 items because students, remember, 1 point. 1 point is all the difference between topping the board exam and passing it. 1 point. In the same retrospect ba, 1 point is all the difference between passing the board exam and kaya mahalin ang halaga ng points, no? Okay? Hopefully in the future, kung mahawakan ko pa kayo, asahin ko pa kayo. Hopefully in the future. Pero kung hindi na, it's alright with me. Basta nasa inyo na ang aking mga aral at kaalaman. Humayo kayo at ipahayag ang salita ng Panginoon. Yes. It refers to information or representation of information, data, figure, symbols. Madali lang yan. Electronic document. Digital, hindi yan. Hindi yan. Hindi yan. Electronic document. Di ba? Electronic document. The same yan. Electronic document. Ang ibig sabihin yan is yung mga pinipirmahan nyo online. Uso na ngayon yan eh. Yung mga pumipirma ng online. Sinubukan ko na yung sa SSS eh. Online na rin yun eh. Next, 339. Ano ang tawag sa mga usapan sa text? Sa mga chat room? Sa mga audio? Ang tawag dyan ay ephemeral electronic communication, Charlie. Okay? Walang mas gagaling sa mga nakakaalam ng cybercrime kaysa yung mga gumagamit niyan online. Oo. Okay? Ang tawag sa mga usapan nyo sa chat, ephemeral, electronic. Kasi hindi naman nabubura din yan eh. As time passes by, nabubura din yan. Ephemeral means cannot be touched. Not tangible. Okay? Fleeting ang ephemeral. Sabihin, nawawala agad. Okay? Next, 340. Sa 340, kapag private key na may public key at ginagamit pang verify ng digital signature, that is key pair. Next, 341. Electronic documents as functional. Kasi ngayon, ang electronic document, yun na rin yung gino-consider na parang papel. Kasi ngayon, parang we're moving towards paperless na. Kaya ang electronic document serves as functional. Usually ngayon, ang contracts electronic na eh. Ang ginagawa, meron kang electronic signature, tapos usually merong attachment na ikaw yung pumirma. Usually may specimen yun eh, 3 signatures with one photo. Next, 342. In terms of admissibility, yan ay basta sumusunod sa rules on evidence. Basta sumusunod sa rules on evidence, it is okay. The confidential character of a privileged communication is not solely on the ground that it is in the form of an electronic document. True. Tama.
Yes, hindi lang siya basta electronic document, kahit hindi siya electronic document. 343, true. 344, ang electronic document ay equivalent ng original document. Under what rule? Under what rule? So meron tayong tinatawag na best evidence rule. Best evidence rule simply means that the best evidence is the one that was executed at the same time of its creation. Or bakit ka magpe-present ng secondary evidence ng photocopy when the original can be produced? Yan ang tinatawag na best evidence rule. 344. Next, 345. Sa 345, kapag may dalawang dokumento na at the same time ay ginawa, i-reproduce ng mga regarded na duplicate. Ito daw ba ay genuine? Question, yes. It would be unjust, yes, tama. 341, ay 345 is alpha. Okay? Sir, pareho lang yung primary at best. Yes, parehas lang po. Parehas lang po yung primary evidence rule and secondary evidence, primary evidence rule and best evidence rule. However, consulting with one attorney, Attorney Makamasa Gapit, nakukwentuhan ko one time si Attorney Makamasa Gapit, ang ginagamit na nila na term ay hindi primary evidence rule. They are more leaning towards the term best evidence rule rather than primary evidence rule. Pero yes, you're correct. The same lang ang primary at best. Pero between the two terms, although interchangeable, mas preferred na ginagamit na term ang best. Yan yung isa sa mga usapan ko with attorneys. With Attorney Makamasa Gapit. Okay? Object evidence. When you say naman na object evidence, you are referring to the state or the form of evidence. Okay? Linawin ko lang yung tanong ni moral virginity. Okay? Ang tinutukoy kanina nung naunang tanong, which is the best evidence rule, or the old one, which is primary evidence rule, ang tinutukoy nito, ang tinutukoy ng best evidence rule is yung applicability of the original document. Ibig sabihin yung nagagamit mo. Now, yung tinutukoy naman ni moral virginity, which is the object, ito yung tinatawag natin na forms of evidence, which is technically object evidence. Ano niyo malimutan? That. You have document evidence, object evidence, and testimonial evidence. Forms of evidence yan. Now, when you say it is document evidence, you are referring primarily to the content of the document. When you say object evidence, evidence that is addressed to the senses of the court. When you say testimonial evidence, this is primarily oral evidence. Yan yung tinutukoy ni moral virginity, which is yung forms ng evidence. The best evidence rule is primarily used for document evidence. Best evidence rule is used primarily for document evidence. Okay po? Used primarily yan for document evidence. Okay po? Yan ang itsura niyan. Kasi as you go along, pag tumagal pa kayo sa lecture, ang one best example niyan is this. In evidence, you call it object. In CDI, you call it physical evidence. Okay? In rules on evidence, you call it object evidence. While in crime investigation, you call it physical evidence, which is the same. Evidence or pieces of evidence that are tangible, can be touched. Okay po? Okay po tayo? Malinaw? Malinaw?
Malinaw po ba tayo? Thank you very much. Ariga, thanks. Next, 346. Sino ang may bigat na patunay? Sino ang may bigat ng patunay na totoo ang dokumento? Siyempre, ang may pinakabigat na patunay niyan, ang pinakamagpapatunay kung sino yung nag-introduce. Kung halimbawang pinakilala niya yung dokumento, siya ang may karapat ng patunayan kung tunay ang dokumento. Next, 347, before any private electronic document offered as authentic evidence, authentic is received in evidence. Its authenticity must be proven by any of the following means except kailangan ito ay digitally signed? Yes. Kailangan ito ay may appropriate security measures such as may password? Yes. Dapat ito ay katanggap-tanggap ang integridad para sa judge? Yes. The answer to 347 ay Delta. Next, 348. Isang dokumento na electronically notarized in accordance with the rules promulgated by the court shall be considered as public document. Yes. Sino ang merong sino ang nagpakalat ng patakaran na pwedeng magpanotaryo sa electronic document? That is the Supreme Court, 148. In matters of judiciary, it is the Supreme Court that reigns supreme. 348 is alpha. Next, 349. An electronic signature or digital authenticate in the manner prescribed hereunder is admissible. Admissible dapat to. That is false. Nakasabi lang natin kanina. That is false. Next, 350. An electronic signature may be authenticated in any of the following manner. Except kapag merong digital signature, yes. Other means provided by law, yes. By means satisfactory to the judge, yes. 350 is Delta. Yan yung mga ways para ma-authenticate. Ibig sabihin ma-authenticate, ma-verify yung electronic document. 350, Delta. Next. 351. Upon authentication ng electronic signature, it shall be presumed that kapag ang document ay na-authenticate, 351, yan ay considered as all of the above. Yan ay considered as all of the above. Next, 352, upon authentication of the digital signature, it shall be presumed in addition to those mentioned in the immediately preceding section that except kapag yan ay na-authenticate, ibig sabihin yan ay correct. Ang mali dito ay alpha. Dapat the information contained in a certificate is correct. Dapat 352 alpha. Next. 353, para malaman ang bigat ng electronic evidence, ang mga sumusunod, ang paraan kung paano siya na-generate, paano kung sino ang kumuha, kung ano ang nag-record ng information or nag-store, yes. Yung familiarity ng tao, yes. Yung kalidad ng informasyon, yes. At yung ibang paraan pa na maaring makaapekto sa integridad, yes. Number 354, golf. Number 354, golf. 354, golf. Ay, 353, sorry. 353, golf. Next. 354. Any dispute kung sakaling may pagdududa sa impormasyon at sa sistema na nakuha ng electric document. Ano ang pwedeng gawin? Delta, lahat yan ay pwedeng gawin. Next. 355. Sa 355, ang isang memorandum information or supply is accepted from the rule of hearsay. Yes, ang tawag yan is alpha. Kahit po sa online, sa mga electronic documents, meron pa rin hearsay.
That is true. 355, alpha. Next, 356, pwedeng ma-overcome. Ang tawag dyan ay alpha. Ang hearsay evidence pwedeng ma-overcome pag meron kang sapat na patunay. Ay ang ibig sabihin ng overcoming the presumption. Kasi ang isang information kapag walang support, that is hearsay. However, kapag meron kang support, it overcomes the presumption of hearsay. Yan yung alpha. Next, 357. All matters relating to the admissibility and evidentiary weight of an electronic document may be established by an affidavit stating the facts. The affidavit must affidavit through the competence of the affiant. Yes, alpha, 357 is alpha. 358, ang tawag sa tao na gumagawa ng affidavit is affiant. 359, ang tawag sa pinagtataguan or yung mga notes na nakuha sa isang electronic case, ang tawag ay storage of electronic evidence. Next, 360. Audio, photographic, and video evidence shall be admissible. Admissible to, provided na magpapakita sila, shall identify if authenticated. Yes, by the person that made the recording. Yes, the answer to 360 is false. Admissible po yan. Katanggap-tanggap yan the moment that it is presented and accepted in court. 360 is false. Next, 361. The Solid and Waste Management Act. Ang mga sumusunod ay ipinagbabawal maliban sa pagtatapon ng basura sa private places such as roads. Mali to. Alpha ang mali dito. Please take note. 361, ang sagot po dyan ay alpha. Why? Because ang road, sidewalk, and canal, yan po ay public place. 361 is alpha. Public place po yan. Okay po? Sa board exam, please mag-pay attention kayo sa mga ganyang words. As sometimes, literally, the difference between life and death is only one word. Sometimes hindi nga one word eh. Sometimes yung ano nga lang niya, yung prefix pati suffix. Kaya mag-ingat lang kayo ha. Next, 362. Under the solid waste management, the following are prohibited except squatting, bawal. Open dumping of biodegradable, yes. In flood-prone areas, yes. Authorized, hindi. Authorized nga eh. Charlie, ang sagot dito. Unauthorized dapat yan. Sa Charlie, ang bawal is yung basura na kapag ginalaw ng unauthorized na tao. Under the Solid Waste Management Act. Next. 363. The same ulit. Under the Solid Waste Management Act, alin ang ipinagbabawal dito? Establishment, bawal ang open dump. Importation misrepresented. Ang bawal dito ay bravo. Except yan. Kasi dapat unacceptable or hindi environmental friendly. 363 is bravo. Next, 364. Ang bawal dito ay transport, bawal. Sa tubig, bawal. Sa 200 meters, malapit yung mga sa open dump na mga tindahan, bawal yon. Bravo. Bravo ang sagot dyan. Dapat walang certificate of compliance. 365. The following acts are bawal except 369. Yung compliance to importation requirements. Kapag ikaw ay complying, that is technically not unlawful. Okay? Example, pwede kang magputol ng puno. Basta kapag yung pinuputol mong puno ay with compliance to the manuals and standards created by DENR,
pwede kang magputol ng puno. Pero basta nagmamatch doon. Kapag hindi nagmamatch sa DENR, saka lang yun nagiging kaso. Okay? It is the primary DNR unit which deals with the matters pertaining to environmental management, conservation, and pollution control. Yan yung unit ng DNR na in charge sa environmental management. That is called EMB, Delta. Okay? Ang EMB, DNR, yan yung tinatawag natin na isa-isahin natin. EMB ay Environmental Management Bureau. Yan ang primary unit na in charge. Yan ang primary unit na in charge when it comes to the environment. Kapag FMB, gubat. Forest naman yan. Forest Management Bureau. Kapag LMB, ang tawag mo naman lupa, Land Management Bureau. And finally, ang BIFAR ay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Okay? Yan po, yan. Okay? Yan po, yan. Next. (367) Complete the phrase. Construction and operation of a landfill blank, a watershed, reservoir, or aquifer. Landfill near, malapit. Next, 368. Which of the following is not legal dumping and disposal? Littering, legal dumping yon, open burning, dumping in flood-prone areas. 368, Delta. Next, 369. Lahat ay water pollution maliban sa Bravo, earth water pollution. Okay po. Usually sa batas ng environmental laws, familiar ba kayo sa mga color? Meron tayong tinatawag na blue laws, which is yung pandagat. Green laws, which is yung pangubat. And brown laws, which is pang tain, joke lang. Land laws, dumping laws. Okay, basura. Waste laws. Okay? Kapag water pollution, that is blue laws. Pandagat yan. Kaya walang Bravo yan eh. Next. 370. Sa 370, ito yung bawal ignition of municipal. Yan yung pagsisindi ng munisipyo. Nagsusunog ang munisipyo. That is called incineration. 370 alpha. Next. 371, ito yung kaninang batas. 69, 69. 371, Charlie. Try sa 372. Ang mga sumusunod daw ay blue na law enforcement agencies. Alin sa 372 ang hindi? Try to answer 372. Try to answer 372. Alin dyan ang hindi blue law enforcement agency? (372). Alin dyan ang hindi blue law enforcement agency? Very good. That is PN, the Philippine Navy. 372, Alpha. Next, 373. Alin dito ang mga matatagpuan sa 4850? Maliban sa, so lahat yan ay can be found on RA 4850. Except, alin dyan? General prohibition. So, ibig sabihin, mga pagbabawal. Bawal o without? Bawal. Throwing, disposal, inorganic substance that causes pollution. Bawal. Disposal of toxic substance with authorization. With authorization. The correct answer for 373 ay Charlie.
Charlie, ang sagot po, 373. Next, 374. Ang mga sumusunod ay illegal daw na pagbebenta ng certain maritime species except, alin dito ang hindi? Semi-precious coral, yes po. Yan ang ginagawa ngayon ng kapitbahay natin doon sa Spratly. Gathering, exporting of white sand, pebbles, yes, bawal din yan. Fishing of rare, threatened, and dangerous species, yes, lahat yan, Delta. Lahat yan ay illegal gathering. Wala dyan ang hindi. Lahat yan. 174, Delta. Yan. Kaya yung sa Spratly, big issue yun eh. Nag-hoarding sila dun eh. Nubos nila yung isda dun eh. $375. The following are fishing in prohibited and restricted areas except saan dito ang pangingisda ay ang mga sumusunod ay bawal na pangingisda maliban sa mangingisda ka sa fishery reserve, bawal yan, suicide yan. 375 sa mga overfish areas, yes, bawal yan. Yung mga area na sobra nang nahulian ng isda. Tandaan nyo kasi kapag fishing, inahayaan nila munang mag-grow din yung isda. Okay, kawawa naman pag inubos mo talaga. C. Commercial fishing in exploited areas. D. Violation of catch ceilings. Charlie ang sagot dyan. Kasi commercial fishing eh. Wala namang commercial fishing eh. Sagot sa 175, Charlie. Next. 376. Ang mga sumusunod ay ang pangingisda na bawal or illegal maliban sa. So ang mga sumusunod daw ay illegal means maliban sa. Alin dito ang hindi pangingisda ng illegal? Bomba, bawal. Muroami, bawal. Fine mesh, bawal. Sukat yun eh. Bravo. Yung inactive fishing gear. Alam mo yung inactive fishing gear? Di ba may fishnet? Gaganyan mo siya. Iwan mo lang, inactive. Pag ano na, may tumunog na at hihilain mo na, yun na, inactive fishing gear. Yan, fishing. Marunong yung mga isda. Isa yan sa mga magandang skills in life. It teaches you patience. Talagang patience in life yan. DENR is task. Alin ang nagbabantay sa mga hayop? Po ang nagbabantay kapag hayop. POB ang nagbabantay po kapag hayop. Okay? Sa mga nagtatanong po kung ano yung POB, hindi po yan Philippine Animal Welfare Act. Ibig sabihin po ng POB ay Protected Areas and Wildlife Bureau. Okay po? Yung kanina may MGB. Ang ibig sabihin naman ng MGB ay may Mines and Geosciences Bureau. Okay? Next. $378. Po 400 na tayo ah. Himala ah. Hindi sa bagay, mabilis talaga to. Kasi ano eh, introduction to cybercrime eh. However, ibibigay ko naman din yung handout para sure bon. Hingin natin yung handout. Tapos yung Q&A. Kung makalimutan mo rin siya. Okay. 178. Yan na, nagamit ng artisanal tools. Pag nagamit ng artisanal tools, ayan yung nagpupukpok na ganyan. Nagpupukpok na ganyan. Para bumuo ng mga sculpture usually. 378, that is small scale mining. 378 is alpha. Next, 379. Ito daw yung paggamit para magkahiwalay exclusively for the environment, 7586. Next, 380. Pwedeng pumatay ng wildlife species. Kailan siya pwede?
Okay? Kailan pwede? Or rather, tignan nyo to. And ang mga sumusunod ay exception daw sa pagpatay. Maliban sa, alin dyan yung hindi. That is number or letter alpha. Dapat kapag yung hayop ay may incurable disease, pwedeng patayin yun. Okay? Alam nyo, napakasaklap niyan sa history. Yung mga bigla ang pumapatay ng hayop, pumapatay ng angkan, hindi niyan. If you want yung perfect example niyan sa history, yung sa China, ang best example niyan. Yung the Great Famine of 19, Great Famine of, anong century to? Basta yung Great Famine sa China, yun ang pinakamasaklap niyan. Sa China, may matalino doon na diktador, ang sabi niya, ang kasalanan kaya naghihirap ang tao sa pagkain ay yung mga maya. Kasi yung mga maya, kinakain daw yung palay. So nag-launch ang gobyerno ng China back then ng propaganda at ng drive na patayin lahat ng maya. Kawawa lahat ng maya. Okay? Kahit mga tao, pinapatay yung maya. Sobrang tindi ng ginawa ng China dun sa maya, ubus lahat ng maya. Kaya, dahil na-upset ang balance ng ecology, naubos ang maya, rumami yung kinakain ng maya, and that is mga locust at grasshopper. Kaya anong nangyari? Yung palay, lalong naubos at lalong nawala. O yun, Great Famine of 9. Ang matuko ng year yun eh. Si Logic 100. Ngayon, yung sa COVID, o hindi ko na kailangan kung ano nang banggitin bangyari sa COVID, ano? Kung ano kinain nila doon, no? Kawawa yung isang creature doon. Ang pangalan ng creature na napagkamalan na nagbibigay ng COVID, yung ano to? Pangolin. Kawawa yung pangolin nung nagkaroon ng hot topic ang pandemic ng COVID-19. Okay? Actually, ang tawag coronavirus. Pero dahil daw ang coronavirus ay very racist daw na pangalan, binago nila naging COVID-19. Ang unang nilang sinisi ng COVID-19 yung mga pangolin. Search ninyo kung gusto niyo malaman, ang tip pa naman ng itsura nun, pangolin. Ito itsura, ito ang spelling kung gusto niyo. Pangolin. Yung pangolin ay yung parang malaking hedgehog na walang tusok sa likod. Tapos ang mga pangolin doon eh. Pagkamalan eh. Sa atin, pwede kang pumatay niyan kapag meron na siyang disease na hindi magagamot. Next, 381. Defined by the law as wild forms in a variety of flora and fauna. Generally covers all plants and animals found in the country. Yan ay tinatawag na wildlife. 381 is wildlife. Balik tayo dito. Isa-isahin natin yan. What is forest? Ang forest, kapag sinabi nating forest, ang forest ay nakakalimutan dyan is usually ang forest ay trees. Okay? An area surrounded by large trees. Yan ang forest. Kapag sinabi naman nating nature, nature is an ecosystem of plants and animals. When we say milieu, ang milieu ay environment or environ. Okay? Yan ang ibig sabihin yan. Next. Let's continue. Ito ang uri ng virus na walang ginagawa sa computer. Pero kapag pinindot mo na, problemado na ang buhay ng computer mo. Yan ang 382. Ang nagbibigay problema sa computer mo. Pag tinignan mo siya sa computer mo, parang wala siyang problem na application. However, when click, nagkakaroon na ng problema. 382, that is Trojan horse, Charlie. Next, 383. Try yung sagutan ang 383. Madali yung 383. Clue, lengguwahe ng batas ang isipin nyo. Huwag lengguwahe ng tao.
try 383, sagutan nyo. Okay? 383, try nyong sagutan. Okay? Yan. Okay, 383, yan. Panahon na para mag-English grammaring. Pag sumagot ka ng illegal, wrong. Ang tawag sa paggamit ng paborito ng mga naglalagare ay unlawful use of a chainsaw. 183, alpha. Yan. Mm-mm. 384. Ang tawag naman doon ay pagsira ng grazing lands. Ang grazing lands, para hindi nyo makalimutan, yan yung lupa na walang kahit anong nakatayo, puro damo lang. Kapag sinabing grazing lands, yan yung paboritong lugar ng mga baka. Kumakain lang yung mga baka. Diba? Parang sabi nga sa linggo, I wanna go home to touch the green, green grass of home. Yan yon, grazing lands. Yung kinakainan ng mga baka. Tawag doon. Next, 385. The science of locating, extracting, and analyzing data types. That is computer forensics. Yan ang isang area na lugi tayo sa IT. Okay, yan yung problema na wala tayo sa IT. Ang IT marunong ng mga programming code, programming language. Ang criminology, hirap nang gumamit ng computer pa lang. Okay? Bilang isang investigator, private, tinanong ako one time yan, Enzo, papaano mo hahanapin yung tao na nag-hack ng isang account? Sabi ko, madali lang yan. Papatulong ako doon sa marunong para mahanap niya kung nasaan. Pero yung tao na aalamin kung sino yon, hindi niya alam hanapin kung nasaan yon or papaano hanapin yon. Doon babagsak sa akin yon. Ako magpapakanta doon. Wala tayong field niyan. Yan tayong malulugi sa IT balang araw. Kaya alam niyo na ngayon kung bakit kapag IT, lamang sa PNP, di ba? Alam ko kasama yun sa LEA. Kapag graduate ka ng IT, alam ko, TNT agad yun Sama sa lateral entry yun yung IT. No? Tama ako ng memory, no? Counted ang lateral entry doon, di ba? Sa IT. Sabi na nga ba lang ko kasama doon ng IT Yes, lugi tayo. Tayo rin naman Tayo pwede tayong mag-lateral entry. Ang problema, ang raming nakapila sa lateral entry. Once na mag-PNP ka, tatlo yan. Tatlong membro lang yan ang sasamahan mo kapag nag-PNP ka na. Tatlo lang yan. Una is yung tinatawag na ROR or Rose from the Ranks. Mula police patrolman pataas. Yan yung una, Rose from the Ranks. Pangalawa is yung tinatawag na APOLE, Association of Police Officer, lateral entry, yung mga pasok ng lateral entry. And finally, pangatlo, AIR. Okay? Yes. Totoo yung sinabi ng isang kasama niya sa chat. Ayun yung masaklap. Tayo ang kursong nag-aaral ng pagpupulis. Sa Pilipinas, tayo. Tapos ang last option, tayo. Yes. Masakit. Okay? Pero sa private, mataas ang tingin kapag crime. Sa private, mataas ang tingin pag crime. Matik pag security ka, tapos criminology ka, matik ang bagsak mo security officer agad. Security officer agad yan usually. Kapag halimbawa, medyo maganda pa ang resume mo, mayroon kang CSP, pwede ka pang maging security manager. Okay? Crime daw, babaero. Di naman, not necessarily. Di naman tayo babaero. Tandaan, pag lumapit sila sa inyo, hindi nyo kasalanan yon kasi sila ang lumapit sa inyo. Pero kapag ikaw ang lumalapit sa iba, masama yon. Okay? Tandaan nyo yan. Okay? Ang puso ay para sa isa, ang laman para sa lahat. Sabi nga nila. Okay? Yes, alam mo lang yung rights mo. Next, 386. What is the best word that describes digital evidence?
It is ephemeral. Tandaan nyo, best word. Tandaan nyo yung word na best. Kapag best, only one. You cannot answer all of the above kapag best. Kasi kapag best, isa lang. Tandaan nyo yan ha. Pero ang ephemeral, transient, and fleeting ay iisa lang. Okay? Fleeting, parehas lang yan. Okay? Parehas lang yung ephemeral, transient, at fleeting. Lahat yan ay madaling mawala. Pero ang nakalagay kasi sa tanong ay best. So kung best word yan, following yung concept ng RA 10175, that is ephemeral. 386 is alpha. Next, 387. Kapag ikaw ay ginisa sa hukuman, ikaw ay ginigisa during court presentation, 387 is bravo. Next, 388. Ito yung merong data at may fixed length, that is hash algorithm. That is hash algorithm. Next, ito na ngayon yung bago. Yung storage mo, online na and can be accessed anytime, anywhere. And the size, yun na lang yung binabayaran mo. Usually, monthly subscription. That is cloud services. 189 is Bravo. Nakakamiss yung computer network, yung wide area network. Next, 390. It is a tool that no changes can be made. 390 is of course right blocker. Okay? Right blocker. 391, yun na. Shit, yan na, binatuhan na kayo ng Latin. Alam niyo yung sabihin niya, sine qua non? Binatuhan na kayo ng Latin. What is Latin yan? O, sine qua non. Sine qua non is Latin. Sine qua non is Latin word or Latin phrase for. Ang ibig sabihin ng sine qua non ay indispensable. Ang sabi ng estudyante ng criminology, sir, yes po, hindi ko po alam ang ibig sabihin ng indispensable. Madali lang yan. Kapag sinabi mong indispensable, another term ay most important. Ano pa ang ibig sabihin yan? Isa pa, cannot be removed. Yan ang ibig sabihin. Kaya tandaan mo, gusto mo manlambing sa jowa mo, sabihin mo, you are sine qua non to me. Ano yung sine qua non? Indispensable. Para medyo mayabang ka, may Latin. Ano ang sine qua non bago mag-apply ng cyber warrant? Ang sine qua non ay kailangan ng preservation request order. 391 ay bravo. Next, kapag ang kinalaman ng paglabag ay Section 4 and 5 ng RA 10175, which is yung mga computer, kapag yung mga cybersex, cyberpornography, ang nahawak niyan ay commercial courts, 392, alpha. Next, 393. Ito ay naghahanap, parang search warrant. Yan ay letter bravo. Naghahanap ka ng specific part or memory ng data. Next, 394. Ang mga sumusunod ay role para sa cyber warrant. Alin dyan ang kailangan? Okay, ang kailangan dyan ay delta. Dahil yung tatlong yan ang gamit ng computer para makapag-commit ng crime. Next, 395. Ito yung information na nasa computer system. Ang tawag ay computer data. 395 is alpha. Next, 396. Ito yung kailangan daw na requisite para makapag-obtain ng cyber warrant. That is, ito. Ito yung kailangan mo dyan. Kapag computer, ang kailangan mo lagi is yung mismong unit. 397, sino ang naghahawak ng cases ng RA 10175? That would be DOJ, the Office of Cybercrime.
Next, 398. Sino daw ang may power and function para maging efficient ang law enforcement? That is Charlie. Kasi dapat hindi sila oppose, dapat support. Meron bang crime na aiding or abetting in the commission? Okay? Ups, wait lang. Oo, sir, may accept. 395. Hold on, hold the phone. 395. Representation of facts. 395. Computer data nga. 396 daw. Okay. The following are requisites in obtaining a cyber warrant under 2018. Yes. Except 396. Alin dito? Ang cyber warrant ay may except nga. Hindi. So kapag may insect, general description, probable offense, check. Disclosure, yes. Other information, yes. O nga, bravo nga. Bravo yan, bro. 396, bravo yan. Kasi hindi pwedeng general, dapat specific. 396 is specific description yan. Hindi pwedeng general description. Dapat nakaspecify doon kung saan yung ginamit. For example, nag-scam. Nag-scam sa Facebook Messenger. Pag nag-scam sa Facebook Messenger, dapat sasabihin mo yung mismong application ng Facebook Messenger na hahalongkatin mo. Hindi mo pwedeng banggitin doon sa warrant na example na Messenger application lang. Kasi it can be Viber, WeChat, Telegram, Messenger, etc. Dapat nakalagay sa mismong warrant yung exact na pangalan ng messenger kung saan nakipag-communicate, lalo kapag may computer-related fraud. Okay? 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 Okay. Arigato. Next. 399. Meron bang crime na aiding or abetting in the commission of cybercrime? Yes, meron. Meron bang kasong attempting to commit cybercrime? There is a crime of attempting to commit cybercrime. The statement is true. Is there a crime, 401, of aiding or abetting? That is no. Okay? That is no. 399, yes. 400, true. 401, no. Next. 402, alin ang hindi example ng computer-related identity theft? Siyempre, yung paninirang puri. Cyber libel. Hindi naman kinalaman sa paninirang puri yung cyber libel. Paninirang puri nga eh. 403, which is an example of computer-related fraud. Ang online romance scam ay computer-related fraud. Halimbawa, nakilala mo sa Tinder. Okay? Nakilala mo sa Tinder, mahal na mahal mo. Yan, di ba? Nagsimula sa Tinder, nag-usap-usap sa Tinder, nagkaligawan sa Tinder, di ba? Pag-ibig na namuo sa online, di ba? Tapos malaman mo, Han, medyo gipit ako. Padala ako 5,000 pesos. Nagpadala, nagsimula sa 5,000. Maya-maya, Han, may credit card ka. Bigay ng credit card, wala na. Gone na, disappear na. Ang tawag doon ay online romance scam. Another example of online romance scam ay sa review. No, ang mga pag-ibig na nabubuo sa review center ay nagtatapos kalimitan sa, wala ako sinabi, yun na bahala. Basta ganon, online romance scam, computer-related fraud yon. Kaya mag-ingat kayo. Mahal ka lang niya pag may handouts ka. Mahal ka lang niya kapag may sagot ka sa Q&A. Pag wala ka ng sagot, wala na. Kaya mag-ingat kayo ha. Computer-related fraud yan. Lalo sa kapag halimbawa ginagamit nyo yung online review center ni Sir Boris Banyo. Bad. Next, broiler room. Ang broiler room, akala ng mga tao lagi, pag broiler room na scam, akala nila yung nagluluto. Hindi po. Kapag sinabi nating broiler room, ganito po yan. Magbebenta ako ng product. Makinig kayo sa akin. Nagbebenta ako ng product. No? Makinig kayo sa akin ha. Di ako nagbibiro. Makinig kayo.
Alam nyo, isa sa mga problema ng mundong ito ngayon ay kapag kayo ay namatay. Okay? Totoo, kapag namatay ka, wala ka ng problema. Pero, yung problema mo nalilipat dun sa buhay. Yan yung masaklap pag namatay tayo. The problems die with us. But it doesn't. It passes on to the living. Kaya yan ang hirap. Kaya kung ako sa inyo ngayon na nakikinig kayo online, bili kayo ng aking online insurance. Okay? Itong online insurance ko nagko-cover until death. 2,000 pesos down payment. Okay? Kailangan ko lang ng investor. Yung investment mo na 5,000 pesos, kaya natin sagutan yan. Okay? Gagawa na tayo ng ating tagline. Okay? Enzo Puninaria, sigurado ang patay, biyaheng langit. O, di ba? Yan ang broiler room. Yung mga may business, may negosyo, tapos pagka-invest ng pera ng investor, takbo. Yan ang broiler room. Yung nagpapanggap ka. Okay? Ang share stock fraud naman, bumibili ka ng stock. Okay, halimbawa, bumili ka ng stock sa Mang Inasal. Ngayon, binibenta mo yung stock kung wari pero wala ka talagang binibenta. Kasi wala kang binili in the first place kung wari lang. Yan ang share stock fraud. Okay? Ang answer dyan sa 403 ay delta. Lahat yan ay puro computer related fraud. Yan. Uso ngayon yan, tol. Mag-ingat kayo. Ang rami niya sa review ngayon. Ayoko magbanggit. Ayoko magbanggit. Kakasala ko. Ah, recorded to. Recorded. Hindi pwedeng magbanggit. Tagal ko sa review center. Nakita ko na lahat ng pakulo. On-site, online. Nakita ko na lahat yan. Marami akong, mag-ingat kayo sa mga ganon. May mga ganon din. No, mga online review center na scam. Meron din ganyan. Kaya ingat lang kayo ha. Okay? Okay? Oo, kasi kapag first takers kasi, mga tol, masarap kayong lokohin eh. To tell you honestly ha, hindi sa pagdadala ng bangko ng sarili ko or pinapaganda ko yung imahe ko. Pero talaga pag first taker, masarap lokohin. Ang tingin sa inyo ng isang lecturer na veterano na o yung mga review director ng sakim, kayo ay mga chicken eggs. Kayo ay masarap lokohin. I mean, come on, sabihin nga lang sa inyo eh. Lumabas to ng board exam, makinig kayo ha. Lumabas ng board exam to, makinig kayo. Kaya makikinig kayo. Tapos lahat nung pinakinggan mo nung araw na yon, kakalimutan mo, yun lang yung pagpupukusan mo. Kasi sinabi, ganyan yon. O di kaya, dito mura lang. Dito ka umattend. Down payment, ganito lang. Tapos maya-maya, dun pala, hindi pa kasama yung handout. Hindi pa kasama yung ID. Hindi pa kasama yung review. Hindi pa kasama yung final coaching. Uso yan. Pinipira-piraso. Kanya-kanyang trip yan. Kanya-kanyang pakulo yan. Ayoko magbanggit. Marami akong alam na ganyan eh. Kami na lang, kapag sa personal na lang. Oo, sa personal na lang. Kaya ano yan. Next. Okay, matagal na kasi ako sa pagre-review, tol. I've been around. I've been from the northern plains of Pangasinan down to the south of Jolo. Kaya alam ko na yan. Nakita ko na lahat. Kaya ano ha, basta tandaan nyo lang. Just remember this one secret tip in life. Kapag mga ganyan na, if it is too good to be true, ibig sabihin masyado siyang maganda, scam yun. Ha? Yun lang sa akin na, tandaan nyo yan ha. Take it from me as an investigator ba? Pag masyadong maganda yun, scam yun. Okay? Next, 404. Alin ang hindi example ng computer-related forgery? Alin dyan? Hacking, of course. Pakitype sa chat. Hindi na siya hacking. Ano na ang tawag ngayon? Kanina binanggit ko yan. Ano yung modern term yan? Hindi na siya hacking ngayon. Ano na ang tawag ngayon sa 404? Pakitype sa chat. What do you call now the modern term for hacking? Very good. Ang galing. Illegal access. Nice one. Illegal access. Okay? 404, phishing. Alam niyo yung phishing? Common yan. Common yan yung phishing. Okay? Ganito yung itsura ng phishing. May magsisend sa'yo sa cellphone mo. Anak, na-aksidente ako. Padala ng GCash. 5,000.
Aksidente ko yan. Phishing yan. Yan, yung spam email. Thank you. Thank you, nasa kote. Tama yan. Yung spam email mo. Okay? Next. Yung letter A, yan yung may please click the link. Yan yun. Okay? Next. 405. Alin ang pinakamagandang naglalarawan sa katagan ng computer identity theft? Eto. Kasi yan lang ang may identification dyan. 405, yan ang isabihin ng computer-related identity theft. Okay? Kaya halimbawa, mag-ingat kayo ha sa mga pinagpo-post sa Facebook. Okay? I understand na magandang mag-post sa Facebook ng mga live events ninyo and all. Pero mag-ingat sa pagpo-post. Kasi yung picture nyo sa Facebook, pwedeng i-download. Diba? Tapos ipakalain mo yung picture mo, di-download. Tapos pag download ng picture mo, ginamit yung profile mo, nagpakilalang ikaw. Wala na, GG. Yan ang ibig sabihin ng computer-related identity theft. Ninanakaw yung pagkakakilanlan mo. Kaya nga ako sa Facebook, ginagamit ko profile picture ko, nakamaskara eh. Alam mo mukha niyo mukha ko eh. Pero yung ibang pictures ko, doon yung mukha ko syempre. Next, 406. Which of the following best describes computer-related fraud? That is Bravo. Yung paggamit naman ng computer para mapanloko. Next, 407. Example of illegal access. Kanina yan, hacking, binaliktad lang. Next, 408. Okay? Illegal copying, wiretapping, hijacking, pretending to be a destination. Man in the middle attack, yes. That is Bravo, illegal interception. Oh, wait, kalma. One by one. Illegal copying of computer programs. Halimbawa, nakisaksak sa'yo ang tropa mo ng USB. Kinopya mo lahat ng laman ng USB. Yan ang ibig sabihin ng 408. Next, wiretapping, you know that already. Hijacking software. Are you familiar yung software na ang pangalan AnyDesk? Are you familiar with that software? Ang pangalan ng software ay AnyDesk. Sikat yan. Lalo kapag nasa corporate ka, yung application ng AnyDesk. Familiar? Ang AnyDesk ay isang uri ng... Ito, type ko sa inyo sa chat kung gusto nyo malaman yan. Ang AnyDesk ay isang uri ng application na kung saan pwede kang mag-remote access. Ibig sabihin, for example, halimbawa yung cellphone mo ngayon, nakikinig ka sa akin, i-remote access ko. Meaning, yung cellphone mo, yung laman niyan, makikita ko dito, i-access ko siya. At kita mo. Kapag ginamit yon ng walang pahintulot, that is hijacking. Next, pretending to be a destination of a network. Gumawa ka ng sarili mong Wi-Fi. Halimbawa, ang pangalan ng Wi-Fi sa inyo, Barangay Wi-Fi. Ang ginawa mo, gumawa ka din ng Wi-Fi. Ang pangalan, Barangay Wi-Fi. Tapos may nakikonnect na cellphone doon sa Wi-Fi. Ayon, hack. Lahat ng naman, ubos. Next, use of packet sniffing software to monitor and hardware to monitor traffic. Ibig sabihin ng packet sniffing yung nag-absorb ng data. Yung nanghihigop ng data ng iba. And finally, man-in-the-middle attack. Halimbawa ngayon, di ba, nagkaklase tayo ngayon. Maya-maya may biglang nakikonnect dito na hindi natin kakilala. Tapos bigla siyang nag-masturbate bigla sa harapan ng camera. Ang tawag doon is man-in-the-middle attack. That is counted as cybercrime. Yung mga biglang nakikiconnect sa meeting, tapos may biglang ginagawang astig, biglang may ginagawang magic, ang tawag doon man-in-the-middle attack eh. Okay? 408, bravo. Denial of service attacks. Halimbawa, naglalaro kayo ng ML. Okay, wala nang tore, basag na lahat ng structure. Talagang literal, tore-tore na lang. Tapos, ang pinaglalabanan nyo na si Lord. Yung team ninyo, medyo anga-anga yung tank. Matatalo na kayo. Ginawa mo, hinugot mo yung kable ng Wi-Fi. Lahat kayo na-disconnect. Ang tawag doon ay denial of service attack. Or, example, ikaw nakikiconnect ka sa Wi-Fi, yan. Diba ngayon? Nakikiconnect ka. Okay, nag-aaral ka ngayon. Dito sa Borsbar Review Center. Nag-aaral ka ngayon. Okay? Nakikinig ka ngayon sa akin. Nag-aaral ka ng information. Nang biglang nalaman ng ibang review center
na nag-aaral ka sa Morse Bar Review Center. Ang ginawa nung ibang review center, ano, bigla niyang pinutol yung internet connection mo para hindi ka makapakinig sa kanya. Ang tawag doon ay denial of service attack, DSA. Ang DSA ay example ng System Interference 409, Charlie. Malinaw? Nakakasabay? Okay ba? Malinaw? Okay, thumbs up kung okay tayo. Thumbs up nga kayo. Thumbs up, thumbs up. Thumbs up. Yan. Ah, yan. Buti no, hindi ganun yung kabila, no? Yung ano nyo, tropa nyo. Hindi pa ganun yung tropa nyo, eh, no? Ay, nako. At ako, ano sila kasi sa ganun eh. Active sila sa ganun eh. Eh, strategy nila yun eh. Ay, nako. Okay, okay, next. Ay, nako. Hindi nyo ba napapansin strategy yun? Ay, nako. Yan. Hindi ako pwede may magbanggit. Ah, hindi ako pwedeng magbanggit ng review center ay. Ba yun ay? At ay siya, labanan ay ganun ay. Kaya hindi tayo pwedeng magbanggit. Ba yun? Okay? At ayan ngayon ang labanan ngayon. At ano? Tumitindi ang competition ngayon ba? Alam nyo, huwag kayong mag-alala. Patapos na rin naman na tayo eh, no? Ah, gusto kong malaman ninyo na dati, ang review centers back then, ang review centers during my time, it was around 2016, 2015. Yan, yung time period na yan. Back then, review centers have this code of honor that meron silang sense of honor na kung saan dati, when you start up, a review center and you have friends na mga lecturer, usually you help the review center na mag-grow. You help them by being a member of their lineup. Nagiging member ka ng lineup. Doon din ako nagsimula bilang lecturer. Yung mga maliliit na review centers, tumulong din akong mag-picture dyan when I was still starting. Nung ako rin, medyo nakilala na rin ako, tumutulong pa rin ako sa mga iba, basta kaibigan, basta tropa. Tutulungan ko. Pero back then, it has a sense of honor na kung saan, halimbawa, yung tropa mo nagtayo sa area A, wala nang iba magtatayo sa area A, doon ka sa area B. Kasi si area A, dito na yung tropa nating isa eh. Huwag mo nang tapatan. Dati ganun yan. Ngayon, wala nang ganon. Lantaran, bisat, katapat pa. Ngayon, ang isa sa mga kakaibang fields ng review is the online. The online review. The online review, ngayon, it's a very different field. It's a cyber field. Okay? It's in the world of internet. Now, reviewers or lecturers, meron lang kaming pinupunta-puntahan na review centers na pinagtuturuan. Hindi kami lahat nagtuturo ng online. Namimili din kami. Namimili ako personally. Namimili ako. And pinipili ko lang is yung may sense of honor. Hindi yung hindi yung parang naninira. Kasi common ngayon yun eh. Okay? Okay, common yung naninira eh sa review center, uso yun eh. Okay? Now, bago ko ituloy lahat, or let me end this with one. Gusto kong pag-usapan natin yung claiming ng top-notchers. At yan yung mainit. At yan yung magulo. At yan yung talagang nawala na yung sense of honor. Okay? Nan na yung nawala yung sense of honor and all that stuff. Okay? Back then, long time ago, back then, halimbawa, kayo na nakikinig kayo ngayon sa akin, kayo ay naging top-notcher. Lahat kayong nakikinig sa akin, kayo ay naging top-notcher. Kapag kayo ay naging top-notcher, hindi lumalapit ang review center sa inyo at sabihin na pwede ka ba naming maklaim? Pwede ka ba naming gamitin yung pangalan mo para ma-market yung review center?
Hindi ganon. Hindi ganon dati. Dati, hinahayaan muna yung estudyante na mag-thank you at saka siya magpapaklaim kung kanino siya. For example, halimbawa, nag-top notcher si yan, Barela, hiramin ko yung pangalan mo, Barela, tama ba? Tama ba ko, Barela, no? Tama masa ko sa name mo? Barela, no? O, halimbawa, si Barela naging top notcher. So kapag naging top notcher si Barela, hindi ka lalapitan ng review center na sasabihin na, can we claim you? Can we use your name for marketing? Hindi ganoon. That's wrong. Hahayaan mo munang mag-post si Barela. You will let Barela say his words personally. Hayaan mo siya yung mag-thank you. Diba? Thank you sa Barela. I would like to thank God for helping me top the board exam, my family, my dog, my girlfriend, my former professor, my former teacher, my best friend, and the review center, ganyan. O, nung sinabi na ni Barela yung ganun at binanggit niya yung review center, saka siya nagpapaalam yung review center. Kasi ang ginagawa lang dati ng review center na marketing, sinishare ng review center yung post ng appreciation nung nag-top. Ganun lang dati. O, so madali, di ba, ang usapan. Hindi pa yan yung away na claim. Pangalawa, dati, hindi maiiwasan na ang reviewee ay maraming nire-reviewhan. Uso yan. Okay? Nung ako nga ang nagre-review, tatlo yung nireviewhan ko eh. O, nung, nung pumasa ako, hanayan ko yung tatlong mag-claim sa akin. Kasi, even if I applied in another review center, it doesn't mean na the original review center is lacking. Gusto mo lang ng ibang approach. Gusto mo lang ng ibang putahe. Gusto mo lang ng ibang lineup. Okay? Iba yung turo ko ng CDI. Sa halimbawa, ang magtuturo sa inyo na lecturer, the best ng CDI. Sa Philippines, ang the best na lecturer ng CDI, si Burse. O iba rin naman yung turo ni Burse ng CDI. Iba't iba kami ng turo. Iba't iba kami ng style, ng putahe. So may mga estudyante talagang mag-enroll sa iba. Enrolling in a different review center, it doesn't necessarily connote na pangit yung nauna. Gusto mo lang makarinig ng iba. Okay? Now, if pumasa ka at tatlo yung pinuntahan mo, hindi hayaan mo sila ang mag-claim sa iyo. Because it is without any prejudice to each other na yung tatlong yun, tinulungan ka. Eh ano ngayon na nagiging itsura? Hindi na pwede ngayon. Ang itsura ngayon, comedy na. Hindi na pwede na nag-enroll si ganito tapos i-claim ka niya. Ako lang ang mag-claim sa'yo. That is wrong. Okay? That is very, very wrong. I do not know the setup, if binabayaran. I do not know the setup, if there's a pre-agreement to it, or there's a stipulation in the contract with it. Pero hindi na kailangan ng ganun. Your appreciation is always due kung sino lahat ng tumulong sa'yo, regardless of any factions and all. Because in the end, ang nagdala niyan sa sarili, tumulong sila sa'yo. But the person who made it to the top notcher, kung kayo yon ay kayo. It's about you, it's not them. Kaya mainit-init yan eh. Wala na yung code of honor eh. Kaya ano, saka wala ding saysay yun kung nabibili ka din. What's the use of the license if you can be bought? Sayang yun. No. Pag ganun, sayang ang lisensya pag ganun eh. Kaya ka nga kumuha ng lisensya eh. The board exam is not just a test of knowledge, but a test of character. Kaya lahat kayo nakikinig sa akin dito. Kapalagay nyo, ang board exam review is all about terms. It's all about memory. Yes, that's true. But it's not all about that. The board exam is a test of character. Nakikita mo ngayon ang sarili mo, itsura mo kapag wala kang ganang mag-aral. Nakikita mo ang itsura mo kapag wala kang motivation mag-review. Nakikita mo kapag tinatamad ka. Ngayon, the question is, paano mo minomotivate yung sarili mo mag-aral? Alam mo na ngayon yung term. Nasa utak mo na yung term. Paano mo gagamitin yung term? The board exam is a test of knowledge and most of all, character. Eh anong silbi nun kapag nabibili ka? Di ba? Uy, wag mo nang hayaan yung maklaim ka nung kabila. Dito ka na lang sa amin. Dito may motor. Dito may ano, may 1 million. Dito may ano, may trip to Hong Kong Disneyland. Di ba? Wala din. It's useless. No? Kanya-kanya pakulo kayo eh. Kaya
para sa inyo ha, sa mga nakikinig dito, maging top-notcher ka ha. Maging top-notcher ka na may dangal. Yun lang naman ang akin. No? Sa mundo ngayon ng top-notchers, na halos hindi lahat ng top-notcher ay magaling. Lahat ng top-notcher ay halos hindi lahat ngayon ay parang may mga nabibili na. Be a man that stands among them, no? Be a person with dignity. No? Para lang sa akin, tandaan nyo lang yan. Ay, nako, natandaan ko bigla eh. Yan, kasi may nag-post kasi dyan ng pangalan kanina eh, si Raulo eh. Wala akong binabanggit ha. I-invoke my right against self-incrimination ha. Oh, 410. Intentional alteration of... oh, pula daw, pula daw yon, pula daw yon. Nakalagay dito. Wala akong binabanggit ha. Wala akong binabanggit yan. May nakita ko nag-post, pula daw. Bad yun. Oh. Intentional alteration or hindering of computer data. Ang tawag kapag ganyan, ina-alter mo yung data, ang tawag ay data interference. Next, 411. The selling of hacking programs and buying password. Kanya, sinabi ko na yan kanina. That is Charlie, misuse of devices. Next, 412. Acquisition of device over the internet in bad faith. That is cyber squatting, Delta. 413. That is Alpha, man in the middle attack. Man in the middle attack. Okay, ops. May konting dagdag tayo. Bonus, additional bonus. First step, that is Republic Act 8792 and criminalize hacking, Republic Act 8792. Okay? Now, okay na tayo for today because naka-special crime investigation 1 na tayo sa susunod. Simulan natin ang ating Lunes ng maganda ng legal medicine. Yes, ang paboritong topic. Okay? Thank you very much ulit sa pagpapaalala. Ibibigay ko kay Sir Borsban yung ngayon, yung handout. Ang topic natin bukas ay technically speaking, dalawa. You have legal med and yung dalawang tech right. Legal med and dalawang tech right. Tapos yun na. Tapos na tayo. Okay? Ang gagawin natin bago tayo umalis bukas or bago tayo magtapos bukas, ang gawin natin, meron lang ako sa inyong ibibigay some words ba of motivation ba? Sana gumana sa inyo. Kasi I believe it works naman palagi sa mga estudyante ko, pero yun. Okay? So, it is Sunday. Luckily na, maaga tayo natapos. So, enjoy your rest and all. Pero tandaan nyo to palagi ha. I will say this once before I continue. Ang pahinga ay bahagi ng pag-aaral. Ang pahinga ay bahagi ng pag-aaral. Ang pagtulog ay bahagi ng pag-aaral. Ang pagtulog ay bahagi ng pag-aaral. Pero kapag lagi kang natutulog sa klase, nakakasabay. Magkaiba lang yun, ha? You will take the most difficult exam in the Philippines, the third most difficult exam in the Philippines. Top 1 is CPA, top 2 is BAR, and top 3 ay tayo, board exam criminology ng tayo. And you cannot take it without proper rest. So balance yourself, ha? Balance with enough rest, with enough nutrition, and aral, ha? Sige. So bukas ulit tayo, ha? Ang oras natin bukas, wait. Kalma. Mate. Thank you, bro. Mate. Ang oras natin bukas, mag-adjust lang tayo ng konti. Ma'am, adjust lang ako ng konti bukas, ma'am. Ang magiging itsura po natin bukas, alas 11 tayo mag-start. Bakit po alas 11? Ipapaliwanag ko po sa inyo. Kasi po, yung kabilang trabaho ko, panahon na. Okay. May meeting lang ako. May meeting ako ng alas 10. Kaya, magmi-meeting lang ako, tapos mag-start na tayo. Okay? Kaya, bukas, I repeat, alas 11 tayo. Ha? Mag-attend lang ako ng meeting ko, tapos okay na po tayo. Okay? Okay lang, So, sir. with that, yun po. Isend ko po kay Sir Borsban nyo, ha? Sige po, Okay? okay lang pong alas 11. Mukhang may hangover ako mamaya eh. Ganun ba? O sige. Iinom mo na lang ako. Iinom mo na lang. Yes, iinom na lang. Iinom na lang Tagay ko ako. na lang, sir, ano? Oo, tapos makikitagay na lang ako. Oo, makikitagay na lang ako. Meron pa akong ano dyan eh. Soju eh. Yan. Okay, yan. Basta tandaan, iinom ka, di ba? Ang alak ha sa tiyan, hindi sa utak ha. Kailangan kita bukas ha.
Oo naman, sir. Yan. Yan. Okay. O yan. Sige. So, pahinga na rin kayo, ha? Have a great Sunday. Okay? See you tomorrow for our last day. Okay? Sige See po, ya, sige po. guys. Yan. Thank Gusto you, mo sir. rin pagkikita. Paalam. Thank you, sir. Thank you very Sir, much. thank you, Halika. sir. Yeah. Bye.